Good afternoon po, magandang hapon. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ito po ang Tagalog service. At kung kayo po ay narito sa unang pagkakataon, maligayang pagdating po at kinagagalak po namin na makasama kayo ngayong hapon. Si Pastor George po ang ating tagapangaral ngayong hapon. Pagpapatuloy po niya yung kalawang bahagi ng unang Korinto, Kabanata 7. At para po sa ating unang himno, ito po ay hango sa awit 100, isang salmo ng papuri at pasasalamat. At babasahin ko po sa inyo ang awit 100, pero samahan niyo po ako, imbitahan ko po kayong tumayo. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailan paman. Simulan na po natin ang ating pag-aawitan. Lahat ng sangkatauhan may galak na mag-awitan. Diyos sambahin, papurihan. Ngayon ay ating lapitan. Panginoon Diyos na tunay, dakila kang manlilikha, kami tupang iyong ginawa, sa habag mo at biyaya. Ahakin ang kanyang daan, purihin kanyang pangalan, malugod siyang paglingkuran, bayan na tayong hinirang. Diyos ang iyong kabutihan, biyaya mo't kahabagan, banal ka't katotohanan, ngayon at magpakailanman. Ang Ama na nagmistulang mabuti sa Kanya ay lumikha ng langit at lupa at lahat ng iba pang nilalang mula sa wala. Sa pamamagitan ng salita, iyon ay sa pamamagitan ng anak. Ang anak ay nag-anyong alipin at nagkatawang tao. Kasama ang lahat ng mga kahinaan nito, maliban sa kasalanan. Ang muling pagkabuhay, pag-akyat at pag-upo ni Kristo sa kanan ng Diyos, namamagitan para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Awitin po natin, Across the Lands.
the skies declare your glory. Let the land and seas rejoice. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love brings out across the lands. Yet you left the gaze of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of the cross. With a prayer you fed the hungry, with a word you stilled the sea. Yet out silently you suffered, that the guilty may go free. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. Let us shout, you rose victorious, wresting victory from the grave, and ascended into heaven, leading captives in your way. Now you stand before the Father, interceding for your own. From each tribe and tongue and nation, you are leading singers home. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. You're the author. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. Kay Jesus iniaalay ang lahat ko sa buhay, at iibigin kang tunay at pagtitiwalaan. Inaalay ko, inaalay ko ang lahat sa'yo, Kristo. Inaalay ko. Kay Jesus iniaalay, Diyos, ako'y iyong iyo. Ang iyong banal na diwa sa akin ay puspusin. Inaalay ko, inaalay ko ang lahat sa'yo, Kristo. Inaalay ko.
sa'yo, O Kristo, inaalay ko. Inaalay ko. Inaalay ko. Inaalay ko ang lahat sa'yo, Kristo. Inaalay ko Ang lahat sa'yo. Ang lahat sa'yo, O Kristo, inaalay ko. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, mga talata 28 hanggang 30. At ang nababasa, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong pangunay ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Mari na po tayo maupo para sa panalangin. Ay, sorry. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat kami sa pagkakataon na kami po ay makapagsamba sa inyo ng may kalayaan. At alam po namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong grasya, ay wala po kami sa ganitong klaseng pagkakataon na kung saan ay aming maihayag sa inyo ang aming pagmamahal at ang aming debosyon sa pamamagitan ng aming pag-awit at pati na rin po sa pamamagitan ng aming pagdinig sa inyong tapat na pangangaral ng inyong salita. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming bansa. Tinataas po rin namin sa inyo ang aming presidente hanggang sa pinakahuli-hulihang opisyal ng kanyang gobyerno. Naway pagpalain niyo po sila, bigyan niyo sila ng karunungan upang ma-govern nila itong aming bansa ng may integridad at merong dedikasyon na ang nanaisin lamang nila ay makatulong sana sa aming mga kapwa Pilipino. Panginoon, itinataas din po namin ang aming sarili. Alam po namin na kami po ay mga pawang mga makasalanan at madalas ay nakakalimutan namin na bigyan kayo ng prioridad. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa aming unfaithfulness. Lalong-lalo na kung minsan ay nagiging proud kami sa aming sarili at nagiging insensitive sa aming mga kapatiran. Tulungan niyo po sana kami na maging matulungin, lalong-lalo na sa mga kapatiran na may pangangailangan. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatiran dito sa Grace Fellowship Church. Yung mga kapatid namin na may karamdaman, naway bigyan niyo po sana sila ng kagalingan. Yung mga kapatiran namin na may mga matinding pangangailangan, hinihiling din po namin sana ang inyong probisyon para sa kanila. At pati na rin po sa mga
kapatiran na may problema sa kanilang mga relasyon, sa kanilang pamilya. Panginoon, naway tulungan niyo sila na magkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa. Panginoon, tinataas ko rin po ang lahat ng mga Bible studies, mga trainings, no, yung mga seminars, pagtuturo na ginagawa dito sa aming iglesia, na ang aming intensyon ay upang ang mga kapatiran dito sa GFC ay inyong magamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Naway pagpalain niyo po sila, at lalong-lalo na yung mga missionary namin sa urban poor. No, bigyan niyo po sila hindi lang katatagang physical, kundi lalong-lalo na yung katatagang spiritual. At Panginoon, tinataas ko po sa inyo ngayon itong nalalabing oras sa hapong ito. Naway kayo po sana ang siyang manguna sa amin. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang manguna o ang siyang mangusap sa aming lahat. At Panginoon, huwag niyo rin po sanang hayaan na kami po ay gambalain ng kaaway. Bagkus sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ay bigyan niyo po sana kami ng kakayanan na maintindihan ang inyong mga salita. Salamat po muli. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Katulad ng reminder ko kaninang umaga sa ating mga miyembro at sa ating mga attendees, yung kwarto po na nandyan sa likuran, yung may salamin, no? Yung kwarto po na yan, during our worship service, pinapagamit po natin yan sa mga nursing moms. No, ibig sabihin, yung mga nanay na may sanggol pa, no? Doon po ang kanilang pwedeng pagpwestuhan, at hindi lamang yun, pati na rin yung mga bata na 3 taong gulang pababa, yung mga toddlers, no, na kung minsan medyo malikot at makulit, pwede natin silang papuntahin dun sa kwarto na yon. Kailangan lang samahan ng isang magulang o isang custodian, no, yung magbabantay. At huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayong monitor dyan. Kung nasa loob kayo, maririnig nyo rin, no, kung ano ang ipapahayag dito sa pulpitong ito. Ngayon, pag sinabi nating mga bata o toddlers, yung mga bata talaga, no, yung mga batang isip, huwag ho kayong tumambay dyan. Dito kayo dapat, no? Actually, ang encouragement nga ng mga elders is kahit bata, kahit sabihin mo 3 years old pa lang, as long as nakakaintindi na, pwede nyo na pong isama sa ating sanctuary. No? Importante rin na habang bata pa sila, ay maobserbahan na nila at makita nila kung ano ang ginagawa ng kanilang mga magulang tuwing Lord's Day, di ba? Tuwing araw ng ating pagsamba. Okay? So malinaw tayo dyan, no? Ang nandiyan lang ay mga nursing moms at toddlers, at kung may toddler, samahan po ng isang magulang or custodian. So, ating pong babasahin, kung pwede po ay magsitayo tayo. Ang ating babasahin ay itong unang Korinto chapter 7 verse 17 to 24. Hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Meron bang sino man na nang siya'y tawagin ay tuli na? Huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sino man na nang siya'y tawagin ay di tuli? Huwag siyang magpatuli. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan, at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Ikaw ba ay alipin ng ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala. Subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon.
Gayon din ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Kaya mga kapatid, hayaang ang bawat isa'y manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin ng Diyos. Pwede na po tayong magsiupo. Meron ho akong 3 punto. Itinalaga tayo ng Diyos kung saan tayo ay tinawag. Una, mamuhay ng ayon sa iyong pagkatawag. Pangalawa, manatili kung saan ka itinalaga ng Diyos. At pangatlo, tinawag bilang alipin ni Kristo. Alam po ninyo, pagkatapos kong marinig yung sermon ni Josh last Sunday, medyo kinabahan ako. Sabi ko, naku, baka kumunti yung ating attendee. Kasi yung mga singles, nagpuntahan sa ibang mga churches at nagkaroon ng hunting spree, sabi ko. Pero, oo nga, no, may mga absent Hindi. Biro lang. Hindi, nakikita ko naman sila dito. Anyway, kidding aside, yung sermon ni Josh, alam nyo, kahit mahaba, it was very enlightening. Do you agree? No, kahit mahaba. Doon sa umaga, hindi siya lumagpas sa oras No, eksakto lang Pero nung hapon, hindi ko alam bakit medyo lumagpas ng konti, di ba? But still, it was very enlightening. Ngayon po, kung titignan natin ang pangunahing talata natin sa hapong ito, akala ko po nung una, medyo lumayo si Pablo doon sa kanyang paksa tungkol sa pag-aasawa o sa pagiging mag-asawa o yung pagiging single. Ngunit nung pinag-aralan kong maigi itong talatang ito, konektado pa rin naman pala ito sa talata, hindi lang nung nakaraang linggo, kundi pa rin dun sa talata ni Brother Ian next Sunday. No? Yung ginawa lang ni Pablo dito, parang nag-side note o nag-commentary tungkol sa binanggit niya no, sa mga taga-Korinto. At kadalasan ganun ng mga pastor No, kahit nagpipreach, madalas may side comment, may sariling komentaryo dun sa kanyang ipinapangaral. Tingnan natin dito sa talatang verse 17. Sa talatang verse 17, okay. Titingnan ko lang po dyan, okay. Buti na lang meron na tayong monitor dyan, no. Ang sabi sa verse 17, hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa Kanya at ayon sa pagkatawag sa Kanya ng Diyos. Alam po ninyo, bilang mga tao, Kristiyano man o hindi, sigurado akong nais nating malaman kung ano yung calling natin o yung pagtawag sa ating buhay. Di ba? Gusto nating malaman ang layunin sa ating paglalang, sa ating paglikha ng Panginoon sa atin dito sa mundong ito. Alam ko nga madalas when we were still young, sa ating paglaki o habang tayo ay lumalaki, nangangarap tayo, 'di ba? Na kung ano yung gusto natin maging paglaki na natin. No? Or kung anong kurso ang gusto nating kunin sa kolehiyo. O di kay kung ano yung career path na gusto nating tahakin. O di kay gusto lang natin makapag-asawa. O di kay maging single for the rest of your life. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng malinaw na layunin sa buhay ay magdadala ito sa atin sa direksyon na gusto nating tahakin. Alam po ninyo, kung hindi natin nauunawaan yung calling natin sa buhay natin, madalas ito ay hahantong sa isang buhay na panghihinayang at paghihirap. At ito ang ipinaparating ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung titignan mong mabuti ang ating pangunahing text, yung salitang tinawag o tinatawag ay binanggit ng 8 beses. At dahil dyan, alam na natin kung ano ang keyword natin dito sa ating pangunahing talata. Ang salitang tinawag, tawag o tinatawag sa wikang Griego ay kaleo, na nangangahulugang tumawag, mag-imbita o paharapin sa wikang Ingles, to summon. Tulad ng isang pastol na tinatawag ang kanyang mga tupa. At nang sabihin ni Pablo na
tinawag ng Diyos ang bawat isa, ang tinutukoy niya rito ay yung ating kaligtasan, yung ating effectual calling. Ito ang panahon kung kailan tayo tinawag ng Diyos sa kanyang sarili. At ito ang batayan o pinakapundasyon na sinisikap sabihin ni Pablo sa iglesia ng Korinto. Siya ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagtawag o nung kanilang tawag sa kaligtasan. Pinaalalahanan niya sila kung saan nagsimula ang lahat. Ang Diyos ang tumawag sa bawat isa sa kanila. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo dito sa Roma 8:28-30. Ito yung scripture reading natin kanina. Ang sabi rito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Now, bilang mga Kristiyano, kailangan nating malaman ang ating pagkakakilanlan kay Kristo, no, yung identity natin with Christ. Tayo ay itinalaga at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Bago natin maitugma yung buhay natin ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan muna nating tiyakin na naiintindihan natin ang ating kaugnayan sa Ama. O kung meron ka nga bang ugnayan sa Diyos Ama. Kailangan nating tiyakin na meron tayong relasyon sa Kanya bago pa man natin simulang sundin ang Kanyang mga utos. Kailangan nating maunawaan kung sino tayo kay Kristo. Sabi ni Pablo sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Di ba? Madalas natin binabanggit sa wikang Ingles, no longer I, but Christ. Ang pangunawang ito ay napakahalaga. Kung nauunawaan mo kung sino ka kay Kristo, ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan mo rin kung bakit ka iniligay ng Diyos sa partikular na sitwasyon ng iyong buhay ngayon. Sabi din ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang sinasabi ng verse na ito ay hindi na tayo yung dating tayo. No? Dapat ay hindi na tayo mangangalunya. No? Hindi na tayo yung malisyosong chismoso or chismosa. Dapat hindi na tayo tamad. Dapat ay hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dapat ay hindi na tayo immoral. Yung dating pagkatao natin o yung mga dating katangian natin ayon sa Biblia, ayon sa sinabi ni Pablo, ito raw ay lumipas na. Tayo daw ay mga bagong nilalang. Ang ating dating pagkakakilanlan ay hindi na sa mundong ito, kundi kay Kristo. Tayo ay nabago dahil sa ating tagapagligtas. Di ba? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Alam kong marami sa inyo ang dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay. At maraming beses, gusto mo nang umalis sa sitwasyon na iyon. Diba? Minsan gusto mo nang hiwalayan yung iyong asawa. Sakit ng ulo parate. Gusto mo nang mag-resign dun sa trabaho mo kasi ang sungit-sungit, salbahe yung amo mo. O yung iba,
simply gusto na lang nilang talikuran ang Diyos. Dahil ang pakiramdam nila, malayo ang Diyos sa kanila. Alam po ninyo, ang pag-unawa sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo ay tutulong sa iyo na makita ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng mata mo. At ito ang sinasabi ni Pablo, kung babalikan natin yung verse 17, sabi niya, hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ang pangunahing sinasabi ng verse na ito ay kahit nasaan ka man, anuman ang iyong sitwasyon, diyan ka nilagay ng Diyos. No, itinilagay yan ng Diyos sa iyo. Diyan ka niya talaga inilagay. At sinabi rin ni Pablo na sa ganitong paraan, kailangan mo daw mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Na kahit ikaw ay nahihirapan na sa sitwasyon mo, kung ikaw man ay nagdurusa, pilitin mo pa rin lumakad sa paraang karapat-dapat sa iyong pagkatawag. No, to walk in a manner worthy of your calling. At kung babalikan natin yung verse 17, meron din siyang binanggit dito. Ang sabi niya, ito ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Ang sinabi pala ni Pablo dito ay isang utos na hindi lamang para sa iglesia ng Korinto, kundi sa lahat ng iglesia na kanyang itinatag. No, nais niyang tiyakin na malaman ng mga mananampalataya sa Korinto na hindi niya sila tinatrato ng iba. Walang special treatment sa kanila. Walang kinikilingan. Ang sinabi niya sa iglesia sa Korinto na gawin nila ay yun din ang kanyang sinabi sa mga ibang iglesia na kanyang itinatag. Kaya kung titingnan natin yung ating pangalawang punto sa verse 18, ang sabi rito, mayroon bang sinuman nang siya'y tawagin ay tuli na? Huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sino man na nang siya'y tawagin ay di tuli, huwag siyang magpatuli. Bakit ginamit ni Pablo ang pagtutuli at dun sa mga susunod na verses pa, ang pagiging alipin bilang isang halimbawa? No, bakit hindi niya ginamit yung naunang paksa, no, na binanggit niya last Sunday tungkol sa pag-aasawa at pagiging single? Actually, ito yung pinag-usapan nung elders dun sa aming Thursday meeting. At ang pagkaalala ko, si Brother Dan ang nagbigay ng tamang sagot. Sabi niya, permanence. No, yung pagiging permanente, yun ang pagkakaiba kung bakit ito ang ginamit ni Pablo kumpara dun sa pag-aasawa at pagiging single. No, yung pagiging pirmihan. No, hindi mo basta-basta pwedeng baguhin. 'Di ba? Yung katayuan mo, yung status mo, pwedeng maging married or single, di ba? Kung single ka, madali mong palitan na maging married, mag-asawa ka lang. Kung may asawa ka, kung nainis ka na sa asawa mo, pinag-uusapan na ngayon sa sa Kongreso, di ba? Yung pag-approve sa divorce. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman yun ang pagbabatayan natin. Huwag niyo sabihin, uy, meron na akong paraan para diborsyahan na yung asawa ko. Hindi ho. No? I-excommunicate namin kayo pagka ginawa niyo yan. Anyway, pero ang sinasabi ko lang dito, kaya niya binanggit ito ay upang ipakita sa mga taga-Korinto na hindi ka pwede bastang umalis sa iyong sitwasyon ng basta-basta na lamang. No? Porket tumanda na at medyo mabilog na yung asawa mo, gusto mo lang hiwalayan. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka pwede basta umalis sa iyong sitwasyon. Kaya itong ginamit ni Pablo na halimbawa, ang pagtutuli at yung pagiging alipin. At sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto
na tulad ng pagtutuli at pagkaalipin, hindi ka basta-basta makakaalis sa iyong sitwasyon. Di ba? Pag tinuli ka, hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, gusto ko nang maging hindi tuli. Pag once na tinuli ka, tuli ka na. Di ba? Pag ikaw ay isang alipin, kapag hindi ka pinayagan ng iyong Panginoon o ng iyong amo na ikaw ay palayain, kahit bayaran mo pa ng malaking halaga ang iyong amo at ayaw kanyang palayain, wala kang magagawa. It will depend on the master. Kaya sinabi ni Pablo sa kanila na manatili kung saan kayo itinalaga ng Diyos. Na dapat silang mamuhay hindi ayon sa kanilang mga kalagayan, bagkus kailangan nilang ipamuhay ang kanilang pagiging Kristiyano, anuman ang kanilang kalagayan. Kasal man sila o walang asawa, Hudyo man sila o Hentil, tinuli sila o hindi tinuli, alipin man sila o malaya, dapat ay ipamuhay nila ang pagiging Kristiyano. At sa pagbabalik sa verse 18, sinabi ni Pablo na kung mula sa oras na ikaw ay naligtas, ay tinuli ka na, huwag mong huwag mong hangarin na maging dituli, and vice versa. No, sinasabi ng ilang komentaryo na maaring ito daw actually ay tungkol sa ethnicity, no? Yung etnisidad, no, or ethnicity. Hindi ko lang alam kung tama 'to sa Tagalog. No, ang mga Hudyo ay yung mga tinuli at yung mga Hentil o mga pagano ay yung mga hindi tinuli. No, palibhasay na sa isang lungsod sila ng mga Hentil, at dahil itong mga Hudyo na ito siguro ayaw makaranas ng paghamak o diskriminasyon, ang ilan sa kanila ay gustong mapabilang doon sa grupo ng di pagtutuli. No, the group of the uncircumcision. Sa kabilang banda, ang mga uncircumcised naman o yung mga dituli o yung mga hentil na Kristiyano, marahil ang dahilan kung bakit gusto nilang magpatuli ay dahil inaakala nila na yung pagtutuli ay kinakailangan para sa kaligtasan. O baka dahil lamang din sa gusto nilang mapabilang sa mga Hudyong Kristiyano. At yun ang dahilan kung bakit, pagdating ulit dito sa verse 19, ano sabi ni Pablo? Ang pagtutuli ay walang kabuluhan at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Yun lamang ang may kabuluhan. Dapat po nating tandaan na ang pagtutuli ay isang tanda ng pagiging kasapi sa tinatawag nating komunidad ng tipan, no? Or the covenant community. Ibig sabihin yung komunidad ng mga Hudyo. Ibig sabihin kung ikaw ay isang Hudyo, kailangan mong magpatuli upang maging lehitimo ang iyong pagiging hinirang o mga pinili ng Diyos. At halos lahat ng mga Hudyo ay itinuturing ito bilang isang pangunahing utos ng Diyos. At yung dahilan kung bakit sa tingin ko, no, ay nagalit kay Pablo ang mga Hudyo, lalong-lalo na dito sa kanyang dineklara na sabi niya walang kabuluhan ang pagtutuli o di pagtutuli. Alam naman natin na si Pablo ay isang Hudyo at isang dating Pariseo. Kaya kung nanggaling sa kanya yon, sigurado magagalit yung mga Hudyo sa kanya. Pero kung titignan nilang maigi at iintindihin nilang maigi kung ano lamang ang sinasabi ni Pablo, ang sinasabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto, ang sinasabi lang niya ay yung pagtutuli o di pagtutuli ay walang kinalaman sa kanilang kaligtasan. Kaya kung titingnan ninyo sa Roma chapter 2 verse 25 to 29, sapagkat tunay na may kabuluhan ang pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli.
Kaya't kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga itinatakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli? Kaya't ang mga di tuli sa laman, subalit tumutupad ng kautusan, ay hahatol sa iyo na may kautusang nakasulat at may pagtutuli, ngunit sumusuway sa kautusan. Sapagkat ang isang tao'y hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Sapagkat ang isang tao'y hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Inulit ko ba? Inulit ko, no? Sorry for that. Anyway, alam po ninyo, yun dito sa binanggit ko, actually, paliwanag na ito ni Pablo tungkol sa circumcision or uncircumcision. No, napakaganda na niya ng paliwanag niya. No? Sabi niya, hindi mahalaga ang pagtutuli sa laman, kundi ano ang mahalaga daw? Ang pagtutuli sa puso. Alam nating lahat na ang pagtutuli ay utos ng Diyos. No? I think, alam naman nating lahat yan, di ba? On the 8th day, dapat ay i-circumcise yung bagong panganak na Hudyo. Pero alam po ninyo, ito rin ang naging dahilan kung bakit iniisip ngayon ng mga Hudyo ay sinasalungat ni Pablo ang kanyang sarili. Kasi hindi ba sinabi niya, walang kabuluhan ang pagtutuli. Then pagkatapos niyan, ano yung kasunod nun? Ang sabi niya, ang pinakamahalagang gawin natin ay sundin ang mga utos ng Diyos. So ano ba talaga, kuya? Di ba? Sabi mo, hindi mahalaga, walang kabuluhan ang pagtutuli. Tapos pagdating dito, sasabihin mo, ang pinakahalagang gawin natin ay sundin ang utos ng Diyos. Alam po ninyo, muli, kung titignan natin o pinag-aaralan natin maigi ang salita ng Diyos, walang mali doon sa sinabi ni Pablo. Hindi niya po kinokontra yung kanyang sarili. Ang sinasabi lang ni Pablo na ang pagsunod sa kautusan ay hindi makakapagligtas sa iyo, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. At sa kabilang banda, kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus, ang iyong pagsunod sa mga utos ng Diyos ngayon ay isang katibayan na ikaw nga ay tunay na naligtas. Tingnan ninyo sa Roma chapter 3 verse 28 to 31. Sapagkat pinaninindigan natin ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga hentil? Oo, ng mga hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Wag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang sinasabi po dito ni Pablo, walang kontradiksyon sa pagitan ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at ang mga gawa ng kautusan. There is no contradiction. Para kay Pablo, ang isang taong inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinapatunayan ng kanyang pagsunod sa kautusan. Yun.
Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 5:17, ang sabi niya na siya daw ay naparito upang ano? Hindi upang sirain ang kautusan, kundi ano daw? Upang tuparin ito. Di ba? He came not to abolish the law, but to what? To fulfill it. Tingnan natin sa Galatia chapter 5 verse 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. No, paulit-ulit na binabanggit ito ni Pablo sa simbahan ng Korinto. No, anuman ang iyong pisikal o panlipunang katayuan, luwalhatiin mo ang Diyos sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos. Kung ikaw ay tunay na tinawag, kung ikaw ay tunay na naligtas, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, susundin mo ang mga utos ng Diyos. Kailangan nating maging tapat sa anumang sitwasyon na iniligay tayo ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit inulit ni Pablo sa verse 20. Ang sabi niya, ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. No, ito talaga yung gusto niyang iparating sa mga taga-Korinto. As early as last Sunday dun sa sermon ni Josh. No, dun sa pangunahing talata doon. No, binabanggit na yun na huwag niyong naisin na baguhin ang inyong sitwasyon. May asawa ka man o wala. At kung ipaparaphrase ko nga itong sinabi ni Pablo dun sa passage natin last Sunday, parang ganito ang sinasabi ni Pablo. Sa mga may asawa, sa mga nagkakait sa isa't isa sa kanilang pagtatalik, o sa mga walang asawa na tulad ko, sabi ni Pablo, o sa isa na gustong hiwalayan ang kanyang asawa dahil hindi ito mananampalataya, sabi ni Pablo, kailangan mong manatili dyan sa iyong sitwasyon. Kung ikaw ay may asawa, kailangan mong manatili sa relasyong iyon. Luwalhatiin mo ang Diyos sa pamamagitan nito. Kahit na ang asawa mo ay isang hindi mananampalataya, kahit na yung asawa mo ay unfaithful or palikero, kahit na magulo ang sitwasyon ng inyong relasyon, manatili ka doon. Sapagkat ang Diyos ang siyang naglagay sa iyo sa sitwasyon na yun. Kaya dapat mo siyang luwalhatiin sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos. Ang ibig mo bang sabihin, Pastor George, ay kailangan kong manatili sa aming relasyon kahit alam ko na parating nagtataksil itong asawa kong ito? Ibig mo bang sabihin ay hindi ako dapat mag-resign dito sa trabaho ko na kahit na napaka-salbahe nitong amo ko? Dapat ko pa rin bang ipagpatuloy ang paglingkod ko dito sa simbahang ito na kahit ang pakiramdam ko hindi nila kinikilala o pinapahalagahan ang mga sakripisyo na ginagawa ko? Alam po ninyo, ang malungkot na katotohanan kung bakit natin nakikita ang buhay natin sa ganitong paraan ay dahil nakalimutan na natin ang dahilan ng pagtawag sa atin ng Diyos. Nasaan ka man ngayon, anuman ang iyong ginagawa, ito ay ang soberanya ng Diyos na siyang naglagak sa iyo kung nasaan ka man naroroon ngayon. Kung ikaw man ay isang simpleng may bahay, o ikaw ay isang solo dad or solo mom, no? O ikaw ay isang negosyante, o isang janitor, o isang street vendor, o di kaya ikaw ay isang ministro o isang misyonaryo. Kapatid ko, ang sabi ni Pablo, nasaan ka man ngayon, anuman ang iyong vocation, ano ba yung vocation sa Tagalog? Ang iyong bokasyon na lang. No? Kumbaga, ano yung profesyon mo? Ano yung ginagawa mo para mabuhay? No?
Diyan ka tinawag ng Diyos. Pero kung wala kang bukasyon, wala kang ginagawa sa buhay, hindi yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Tandaan nyo yan. Kailangan may ginagawa ka. Kailangan nagpo-provide ka. Pero tandaan ninyo, ang Diyos ang naglagay sa atin sa sitwasyon natin ngayon. At dahil dyan, dapat natin siyang luwalhatiin sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga kautusan. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kailangan nating luwalhatiin ang Diyos sa anumang pagkakataon na inilaan niya para sa atin. Sa halip na maging pessimistic tayo o maging miserable sa ating buhay, kailangan nating tanggapin ito bilang paraan ng Diyos sa pag-aalaga o di kay pagdidisiplina sa atin patungo sa espiritual na paglago. Kaya naman kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Kailangan nating lumakad sa paraang karapat-dapat sa ating pagtawag. Alam po ninyo, nung nakakulong si Pablo sa Roma, sa halip na magtampo sa Diyos o di kay matakot o di kay madepress, nagpasya siyang magalak at luwalhatiin ang Diyos sa kanyang sitwasyon kahit na siya ay nasa kalagitnaan ng pagdurusa o paghihirap. Tingnan ninyo sa Filipos 2 verse 17 to 18. Oo, kahit ako'y ibinuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon ding paraan kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Siya na nasa loob ng bilangguan ang siyang naghihikayat sa mga tao na nasa labas ng bilangguan. Ito po ang mga salita ng isang taong nagdurusa at maaaring patayin anumang oras. At sa halip na isipin kung paano siya makakatakas o makakaalis sa sitwasyon na iyon, hinimok pa niya ang mga mananampalataya sa Filipos na magsaya at ibahagi ang kanilang kagalakan sa kanya. Naiintindihan ni Pablo ang kanyang pagkatawag, yung kanyang calling. At ito ang dahilan kung bakit sinabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto na manatili sa kalagayan kung saan sila tinawag at maging tapat sila sa pagsunod ng kanyang mga utos. Para sa anong dahilan? Upang luwalhatiin ang Diyos sa kanilang buhay. Tignan na natin yung ating huling punto sa verse 21. Ikaw ba ay alipin ng ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala. Subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Alam po ninyo, ang mga alipin noong mga panahong iyon ay itinuturing na parang ari-arian lamang. No. Maari silang ariin, maari silang ibenta ng kanilang mga amo. Wala sila kasing karapatan eh. They have no right. May mga dumanas nga ng pagmamaltratong pisikal at sexual mula sa kanilang mga amo. Ngunit mayroon din namang mga amo na maayos ang pakikitungo sa kanyang mga alipin. Kaya naman yung ibang mga alipin, meron dun sa kanila ay humahawak ng makabuluhang posisyon sa kanilang mga sambahayan. Ang ilan pa nga ay nabigyan pa ng pagkakataon na umunlad sa pamamagitan ng edukasyon at pagninegosyo. Malamang po na may mga alipin dito sa simbahan ng Korinto. At marahil din ay kasama nila yung kanilang mga amo dito sa kanilang iglesia. Kaya sabi ni Pablo, kung ikaw ay tinawag o naligtas habang ikaw ay isang alipin, anya, huwag kang mag-alala tungkol dito.
bakit hindi dapat mag-alala ang alipin tungkol dito? Bakit nga ba? Nga bago po natin sagutin yung katanungan na yan, pag-usapan muna natin itong sinasabi rin niya sa verse 21, na ngunit kung kaya mo ring lumaya, sa halip ay gawin mo iyon. Ito na naman tayo. Bakit parang sinasalungat na naman ulit ni Pablo yung kanyang sarili? Di ba? Paulit-ulit niyang sabihin na manatili kayo dyan. Tapos ngayon sasabihin niya, kung may pagkakataon na makalaya, lumaya kayo. Ano yun? Nagkakaroon na ba ng Alzheimer's itong si Pablo? At parang kinokontradict na naman niya yung kanyang sarili. Alam po ninyo, hindi po. Wala pong contradiction. Kung titingnan po nating maigi ang sinasabi ni Pablo dito, hindi po sinasabi ni Pablo sa mga alipin na magsimula sila ng pag-aalsa laban sa kanilang mga amo. Hindi po niya sinasabi yun. Ang ibig sabihin lamang ni Pablo ay kung dumating man ang pagkakataon na magpasya ang kanilang amo na sila ay palayain, ang sabi lang ni Pablo, huwag niyong palagpasin yung pagkakataon na yun. Parang ito yung binanggit niya dun sa passage natin last Sunday, dun sa verse 6 at 7. Puntahan ho natin yan. Anong sabi dyan sa verse 6 and 7? Ngunit ito'y sinasabi ko bilang pagbibigay, hindi isang utos. Ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. No, kahit na ninanais ni Pablo na ang mga walang asawa ay manatiling katulad niya na single at walang asawa, pero hindi niya po ito ipinipilit sa kanila. Hindi po nila ito ini-impose sa kanila. Katulad na rin dito sa mga alipin. Hindi niya sinasabi na dapat ay tumakas kayo, hindi. Ang sabi lang niya, kung may pagkakataon na palayain kayo ng amo ninyo, kunin niyo yan. No, huwag niyong palagpasin yung pagkakataon na yan. Ang isang magandang halimbawa dito ay si Onesimus. No, kilala niyo si Onesimus, di ba? Siya yung tinatawag natin na runaway slave, no, yung tumakas na alipin. Na dahil sa divine providence ng ating Panginoong Diyos ay nakipag-ugnayan siya kay Pablo kahit na si Pablo noon ay nasa kulungan. At dahil kay Pablo, si Onesimo ay nakakilala sa Panginoon. Naging mananampalataya siya. At si Pablo ay gumawa ng liham kay Philemon. At ito yung liham niya kay Philemon o Philemon. Si Philemon ay ang amo ni Onesimo. At ang hiling ni Pablo kay Philemon ay hindi lamang niya patawarin si Onesimo at tanggapin siyang muli, kundi palayain si Onesimo mula sa pagiging alipin niya. Yan ang hiniling ni Pablo kay Philemon. Pansinin niyo, yung paghiling na yun ay ginawa niya sa amo at hindi sa alipin. At kung babalikan natin yung pangunahing talata natin, at upang sagutin yung kaninang katanungan ni Pablo katanungan natin na kung ano yung huwag alalahanin ng mga alipin dapat, di ba? Kasi may binanggit si Pablo huwag kang mag-alala tungkol dito. Ano yun na huwag dapat nilang alalahanin? Ang sagot dyan actually ay makikita natin dito sa verse 22. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sinabi ni Pablo na huwag silang mag-alala tungkol sa kanilang sitwasyon bilang mga alipin. Dahil kahit mga alipin sila, ayon kay Pablo, sila ay pinalaya na ng Panginoon. Pinalaya saan? Sa kanilang pagkakaalipin sa kasalanan. Sila ay ligtas na. Hindi na sila kinukundina. At sinabi rin ni Pablo na ang mga tinawag naman habang sila ay malaya, ay tinatawag din silang mga alipin. Alipin
ni Kristo. So yung pinapakita lamang ni Pablo dito ay parang nagkaroon ng transfer of ownership. Kung dati ang nagmay-ari sa atin ay dun sa mga alipin ay mga tao, ang sabi ni Pablo, ang nagmay-ari na sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan ninyo sa Romans chapter 6 verse 22, ang sabi rito, subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Ang sinasabi po ni Pablo sa iglesia sa Corinto ay napalaya na sila mula sa pagkaalipin sa kasalanan at sa makatuwid, tayo ngayon ay alipin na ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan nating maging katulad ni Kristo sa lahat ng ating ginagawa. Saan man tayo iniluklok o itinalaga ng Diyos. Kailangan nating luwalhatiin siya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga utos. At ito ay dahil kung titingnan natin ang verse 23, ang sabi rito, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Parehas yan dun sa sinabi ni Pablo dun sa chapter 6 verse 20. Kayo'y binili sa halaga. Kung gayon, luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng hindi paglalantad ng ating katawan sa imoralidad. Yun ang sinasabi sa chapter 6 verse 20. Pero pagdating dito sa chapter 7 verse 23, sabi din ni Pablo, kayo ay binili sa isang halaga, huwag maging alipin ng mga tao. Ano ang ibig sabihin ni Pablo dito? Ang ibig sabihin lamang po ni Pablo dito, hindi niya sinasabi na hindi niya sinasabi sa mga alipin nung panahong yun, huwag na kayong maging alipin. No? Dapat nga umalis na kayo dyan. Hindi niya sinasabing ganoon. Ang sinasabi pa nga, kung talagang alipin kayo, manatili kayo dyan. Ang sinasabi niya rito ay tungkol sa pangunawa ng mga tao, tungkol sa kanilang katayuan bilang alipin. No? Tungkol sa kanilang katayuan dito sa lipunan. Dahil sa kanilang mababang katayuan, iniisip nila siguro, itong mga alipin na to, hindi sila magiging epektibo sa kanilang pagiging Kristiyano. At dahil dyan, gusto na nilang tumakas sa pagiging alipin. At yun ang dahilan kung bakit muling sinasabi ni Pablo sa verse 24, na kailangan nating manatili sa Diyos sa kalagayan kung saan siya tinawag. Napansin niyo yun? May karagdagan na. Meron ng sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ang sinasabi lang ni Pablo, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, kasama mo ang Diyos. Naunawaan ni Pablo ang ibig sabihin ng tawaging mga alipin ni Kristo. Kasi kung babasahin niyo po yung kanyang mga liham, palagi niyang ipinapakilala ang kanyang sarili bilang isang alipin. No? Alipin ni Kristo o yung sa wikang Greko ay doulos. Alam niya ang kahulugan nito. Kaya naman kung saan man siya inilagay ng Diyos, hindi siya nagreklamo. Bagkus ay naging kontento siya sa anumang pagsubok na dinala ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung titingnan ninyo dito sa Filipos chapter 4 verse 11 to 13, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Alam po ninyo yung dahilan kung bakit tayo hindi nasisiyahan sa kasulukuyang sitwasyon natin sa buhay ay dahil sa ating hindi
pagkakaunawa na ang ating mga kalagayan ngayon, ang iniisip kasi natin ay siyang nagdidikta sa ating pagiging Kristiyano. Hindi yung pagiging Kristiyano natin ang siyang nagdidikta dapat sa ating buhay. It's the other way around. No, kaya nga itong mga prosperity gospel preachers, para sa kanila, no, parati nilang tinutumbas ang kasaganaan sa pananalapi sa buhay ng isang tao bilang isang pagpapala na nanggagaling daw sa Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay mayaman, no, you are being blessed by God. Kahit na yung kayamanan mo ay galing sa masamang paraan. Pagkatapos naman, kung ikaw naman ay naghihirap sa buhay, ang tingin nila sa iyo ay mukhang ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Kaya naghihirap ka. Maling-mali yan. Alam naman nating lahat na si Jesus mismo ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Di ba? Wala siyang ibang hinangad, kundi ang luwalhatiin ng kanyang ama saan man siya naroroon at sa anumang sitwasyon na inilagak sa kanya ng kanyang ama. Tandaan natin ang sinabi ni Pablo dito sa Filipos chapter 2, kung naalala niyo pa, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itunuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, maari kang nasa isang sitwasyon na kung saan pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Na parang gusto mo nang sumuko. At ang tanging paraan na lang na nasa isip mo ay umalis sa sitwasyon na yun. O maaari rin baka iniisip mo na bumitaw na sa buhay na ito. Huwag naman sana. Hindi ko po sinasabi na hindi mo pwedeng naisin na makawala sa iyong pagsubok. Ngunit at the end of the day, kailangan mong malaman na ang kalooban ng Panginoon pa rin ang siyang mananaig sa buhay natin. Ang Panginoong Jesus mismo, ilang oras bago siya ay ipako sa krus. No, ito yung sinabi niya sa kanyang panalangin sa Lucas chapter 22 verse 42. Ang sabi niya, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. That's a prayer of our Savior. Sa aking pagtatapos, meron lamang po akong gustong ibahagi sa inyo. Nung a few days ago, nag-conduct po ako ng wake service. Kasama ko sila Tita Linda. No? We were there. Wake service ito ng isang, masasabi kong isang minamahal na kaibigan at kapatid kay Kristo. No, ang ikinamatay niya po ay liver cancer. At siya po ay 93 years old na. No, 73 taong gulang na. Itong kwento pong ito ay actually nagmula sa kanyang kaisa-isang anak na babae. Anya, sabi niya ang kanyang ina daw na kahit na nandun sa kanyang sick bed at nahihirapan na dahil sa sakit na dulot ng cancer, ay nagbahagi pa rin ng ebanghelyo sa isang bisita na hindi mananampalataya. Na pinaniniwalaan ko, kalaunan ay nakakilala din sa Panginoon. Mga kapatid, ito ang literal na kahulugan ng manatili sa Diyos sa galagayang iyon kung saan ka tinawag.
ito ang ibig sabihin natin na luwalhatiin siya saan man niya tayo itinalaga. Alam niyo po, praise God talaga sa buhay ng mahal kong kapatid na ito. No, at ako'y naniniwala na siya ay tinanggap ng ating tagapagligtas. No? Bukas ang kanyang mga bisig na nagsasabing, "Well done, good and faithful servant." Kaya sana yun din ang ating nanaisin, no? Dito sa buhay na ito na ating kinalalagyan ngayon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, tunay nga na Ikaw ay ang aming mabuti at mahabaging tagapagligtas. Salamat sa pagkakataon na mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian dito sa aming kinalalagyan sa mga panahong ito. Panginoon, ang hinihiling lamang po namin ay hindi lamang po bigyan niyo kami ng paggabay, kundi palakasin niyo rin po kami upang aming mapagtagumpayan itong mga pagsubok o pagdurusa na aming dinaranas sa aming mga buhay. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo dahil alam po kung kami ay aasa sa aming sarili, alam po namin na kami ay siguradong mapapahamak. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Panginoon, kayo po sana ang siyang manguna dito sa aming mga buhay. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ipaalala niyo po sa amin parati na dapat naming sundin kayo at hindi yung ninanais ng aming kalooban. Dapat kayo ang aming mabigyan ng kaluwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yamang nalaman natin ang ating pagkatawag or calling, naway kumilos tayo ng naayon sa pananampalataya at sa kanyang biyaya. At manalangin, Ama, naway mangyari ngayong kalooban. Let your will be done. Imbitahan ko po yung tumayo sa ating huling awitin. As in heaven, so on earth, my heart is drawn to self-exalting. Help me seek your kingdom first. As Jesus walked, so shall I walk, held by your same unchanging love. Be still, my soul. Lift your voice and pray, Father, not my will, but yours be done. How in that garden he persisted, I may never fully know the fearful weight of true obedience. It was held by him alone. What wondrous faith to bear that cross, to bear my sin. What wondrous love, my hope was sure. Hear my Savior pray, Father, not my will, but yours be done. When I am lost, when I am broken, in the night of fear and doubt,
Jesus rose, so I shall rise in ransom glory at the throne. My heart restored, all your saints I sing. Father, not my will, but yours be done. As we go forward, our God and Father, lead us daily in the fight, that all the world might see your glory and your name be lifted high. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church, we lift our voice and pray, Father, not my will, but yours be done. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church, we lift our voice and pray, Father, not my will, but yours be done. Father, not my will, but yours be done. Father, not my will, but yours be done. May announcement lang po tayo before yung ating benediction. Uh, Itong darating na Huwebes po, meron po tayong online Tagalog Bible Study, 7:30 ng gabi, tama ba? Or alas 8, 8 o'clock ng gabi, no? At ang magtuturo ay si Pastor Rico Geronimo po. 2 Timothy pa rin ang ating series. And then, this coming Friday, Golden Ladies po, 1:00 ng hapon. Dito po sa Madison, dito sa ating sanctuary. This coming Friday, 1:00. Ang atin pong benediction verse ay sa Roma chapter 15 verse 5 to 6. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Have a blessed day, everyone. Magandang hapon po.